after ng verse. Ha? Sasabihin ko yung verse muna tapos tatayo na sila. Sabi mo tayo na tumayo. Sabihin ko Para muna sa- yung verse bago sila tumayo. Tayo muna lang. Tayo tumayo at tinatawagan. Oo, tinatawag ko na po para sa Name. Sa opening prayer. Oo, sa opening prayer. Okay? Ano Ganun. sasabihin? Sasabihin mo lang. After, dito tayo dito. Sige. After mo lang sabihin yung Bible verse na minamorize mo. Magandang umaga po. Oo, magandang umaga po sa inyo. Tatayo Ano yung sila. sa inyo? Hindi pa sila tatayo. Yung Magbabasa magandang ka pa ng umaga Bible po. verse. Oo. Ganda na po natin ang puso at isip. Ako'y may babasahin na po sa inyo. Ang sabi ko dito, sa gitna ng mga bansa kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong mga bayan. Okay. Saan yung mababasa? Saan yung mababasa? Sa Bible, sa mga awit, Awit ano? 57 verse. Oh, sabihin mo yun. Sasabihin ka, Magandang umaga. magandang umaga po. Ako'y may babasahin sa inyong Bago verse. po tayo magsimula, babasahin ko po muna yung Basa. awit. Awit 57 verse 9. Sa gitna ng mga bansa kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong mga bayan. At ngayon, at ngayon, inaanyayahan ko na po kayong tumayo para sa ating Inaaya, inaanyayahan. inaanyayaan, Oo. inaaya na lang, Sige, inaanyayahan. Mali. inaayaan, Inaanyayahan. inaanyayaan, Oo, yan. Kaya na po kayong tumayo para sa ating... inaanyayaan. Mm-mm. Tayo tumayo, Oo. tinatawagan ko po sa yoga. Oo, para sa opening prayer. Para sa... Yan. Okay? Kaya? Inaaya ko po kayo Okay. tumayo at tinatawagan ko po. In His name we pray. Amen. Praise God! Tayo na't magpuri at sumamba sa ating Panginoon, Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Praise God! Every praise is to our God. Amen.
6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen. Tayo magsipalakpakan. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Trouble time. Trouble times it's you I see. I put you first, that's all I need. And humble all I am, all to you. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Hallelujah. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace I found so deeply within me. Trouble. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever is nowhere. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. One way, Jesus. you're the only one that I could live Isa pa, one way. One way, Jesus. you're the only one that I could live for. One way. Jesus. You're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for You are the way. Hallelujah. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the one, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live One for. way. One way, Jesus. you're the only one that I could live for. One way. One way, Jesus. you're the only one that I could live for. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah, Father God. Iniimbitahan ka po namin ngayong araw, Lord. We Amen. pray, we worship you, Lord, with all our heart, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
pong iba, Lord. Amen. Amen, Lord Jesus' name. Hallelujah. All the saints and angels, we bow before your throne. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah.
Praise God! Ang daming Amen. ginawa sa atin ng ating Panginoon mabuti, kaya tayo't magbatian ng ating mga katabi. Batiin natin! Amen! Amen! Every praise is to our God! Hallelujah! Hallelujah! Every praise to our God! Sing! Every praise is to our God. Every word of worship with my Lord. Every praise
Hindi po tayo na dumako sa pagpapayag ng Diyos. Tinatawag ko po si Pastor Nonon Casimiro. Wala pa tayo dyan. Magtawag ka muna. Ang ga- Sino pong gusto magpahid ng kabutihan ng Diyos? Tapos tingin ka sa kanila. ang gagawin natin? Sino po gusto mo payag? Bayag ng kabutihan. Sino pong gustong magbayag ng kabutihan ng Diyos? Wala. Sige, si teacher muna. Tawagin mo si teacher. Teacher Nick. Ayan, okay. Sige po, ako po muna mauna. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa buhay po talaga ng mga batang to. Wow, nakakatuwa po talaga ang Panginoon sa buhay nila. I praise God po talaga. Grabe. Kitang-kita po nating lahat ang pagkilos din talaga ng Diyos sa buhay ng mga bata. And tunay po talaga na ang kaharian ng Diyos, makikita po natin talaga sa mga bata. Kaya ang sinabi po ng Lord, unless na maging katulad tayo ng mga bata, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya thank you, Lord, sa lakas ng loob din po na binigay sa mga bata. Kasi di ba po minsan mga bata, full of fear sila sa harap ng maraming tao. Pero nakikita naman po natin, andyan sila, kahit meron dyan bigla ang tinawag sa opening prayer, nakita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kaya salamat po sa Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Kaya mommies, daddies, kahit po yung mga ates, kuya, patuloy po talaga nating pakainin sila ng word ng Panginoon more than anything. Kasi sila po ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At bata, hindi lang sila bata, maging sila po ay gagamitin ng ating Diyos. Kaya pinapasalamat ko po kay Lord ang buhay ng mga batang narito ngayon. Praise God po sa kanilang buhay. Amen. Amen. Mag-ano sila? Mag-testimony. Sabi mo, sino pa po? Meron? Sino pa po? Tanong mo. Sino pa po? Kuya Johan? Lord, nagpapasalamat po ako dahil po nakarating po ang bawat po bata at mga magulang po dito ang ligtas. Lord, kung sino man po ang may sakit dito, Lord, pagalingin niyo po sila. Lord, salamat din po. Salamat din po at pinagkalaw niyo po sa amin ang araw na ito, Lord. At nakarating din po kami dito muli Sunday school, Lord. Lord, nataas ko po ang sangat panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa Lord. Sino pa po? Ate Chichi. Thank you, Lord. Napakabuti ng Lord. Sa mga bata, nakakatuwa. Ako po nagpapasalamat sa Lord sa buong linggo na hindi nga po ako naka-attend nakaraan kasi na-dengue yung anak ko. Pero sa kabutihan ng Panginoon, talagang nandun yung kagalingan. Talagang hindi tayo pinabayaan. Kasi sa kanya lang natin na sinusuko kasi yung anak ko kasi may 2 anak. Siyempre, pag nagkasakit pa siya, takbo, nanay. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas kasi may asawa pa akong alagain, gano'n. Ganun ba? Talagang napakabuti niya kasi pinatatag niya ako. Tapos meron pa akong pamangkin na operahan ng bato. Nag-chat sa akin, Tita, I pray mo ko na operasyon ko. Sabi ko, sige, okay. Sabi ko, pakatatag ka lang. Lucy, sabi ko,
walang hindi pagsubok na, hindi binigay sa atin na hindi natin kaya. Kaya pinupuri ko, pinasasalamatan Panginoon, talagang nandun yung okay, o kamusta ka na? Tita, okay na po. Sabi ko, ay, thank you, Lord. Sabi ko sa iyo, pakatatag ka, mag-pray ka, magbalik loob ka sa Panginoon. Kasi wala tayong kakampi, siya lang sa buong buhay natin. Wala tayong kay asawa, kay kapatid, kay anak. Siyempre, Panginoon pa rin natin, sentro yung buhay natin. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng lakas, buhay, tapos yung mga blessings sa atin. Thank you, Lord, dahil hindi niya talaga ako pinabayaan buong linggo. At sa work, nandun yung talagang mga pagsubok, ang dami. Hindi lang sa pamilya, pag-uwi mo ganun, di ba? Pero talagang pag nasa Panginoon ka, hindi ka niya pinababayaan. Kaya pinupuri ko, pinasasalamatan ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat. Salamat sa Diyos. Sino pa po magpapatotoo? Adi. Adi. Lord, salamat po sa blessing na binibigay niyo po sa amin. Lord, salamat po sa pag-iingat sa akin, Lord, at sa mga tao. At sorry po sa mga kasalanan kong nagagawa. At si Kuya po, Lord, ipagaling niyo po ang pamilya ko o si Tita po. Lord, salamat po sa pagkain na nabubusog. Lord, lagi na po ingatan ang daddy ko o si mami. Sorry po sa mga hindi ko nasasadya na nagagawa ko. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat sa Diyos. Sino pa daw po magpapatotoo? Ashley? Sino? Ashley. Ashley. Nashley. Lord, salamat po. Pinagaling niyo po si Lola sa kanyang sakit at iningatan niyo po kami sa pagpasok namin ng ate ko. At ingatan niyo din po kami sa pag-uwi namin ng ate ko. Amen. Sino pa po? Sandra Angela. Nagpapasalamat po ako sa Lord na nakarating kami na maayos dito at ligtas. Amen. Thank you po. Nagpapasalamat po ako nakarating kami dito lahat kami. Amen. Salamat sa Diyos. Teacher Faith. Yan, praise God. Nagpapasalam po ako kay Lord kasi po nung Thursday po ng gabi, nagpe-pray na po ako noon. Tapos po nag-chat, pagkatapos ko po noon mag-pray, nag-chat sa akin si Mama. Sabi ni Mama,
finorward niya yung message, yung chat ng teacher ko sa kanya, sa akin. Sabi niya, Mami, kasama po yung anak niyo sa Bible Quiz B. Sabi ko, naiyak pa naman ako ngayon. Papaiyakin pa ako ng lalo. Sabi ko, Lord, sobrang sobrang gandang gabi naman po nito. Tapos, nag-review po kami noon. Tapos, nung pagpasok ko po ng Friday po, doon po kami kinabahan. Kasi po, akala po naming dalawa is mauuna po yung bagani bago po yung mga kasali po doon sa Bible Quiz B. Nauna po kami, tapos po nung pinaakit na po kami, doon po nawala yung start ng kaba ko, doon po nawala yung nervous, yung kaba. Tapos, nung ano na po, yung may mga question na di po namin alam yung sagot, naghula-hula na lang rin po kami. Tapos nung dumating po, nung umano na po kami sa difficult, wala nang options, wala nang ABC, ganun. Sariling sagot na lang po namin. Tapos, may mga times din po na naguguluhan kami, pero po nung nag-announce na po ng place, nung binanggit po yung section namin sa 4th place, natuwa po ako nun kasi placer din po kami, and kahit 4th place, sabi ko kay Lord, okay na po to sa akin. Basta, ang nalaman ko, ganito yung binigay mo sa aking blessings. Yun po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil tinanggalan niyo po ako ng kaba, and kahit ganun po, sa first timer, sobrang thankful ko po kay Lord. Salamat sa Diyos. Sino pa po? Tiara. Nagpapasalamat po ako sa Lord na naka-attend po si Mama at Papa, kami pong pamilya. At nagpapasalamat din po ako na nakakanta po kami ng maayos sa praise and worship. At nagpapasalamat din po ako na pinagaling niya ng Panginoong Hesus ang ubo ko at sipon. Amen. Salamat sa Diyos. Sino pa po? Samantha. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Lord, na makauwi kami ng maayos. Amen. Salamat sa Diyos, wala na po ba? Tapos next mo na ba tayo? Meron pa teacher? Si Shasha daw, Shasha. Si Shasha naman. Salamat sa Diyos. Sino? Shasha. Salamat po sa pinagaling po kami ng Jesus, at salamat din po sa paggabay sa amin. At thank you po, Lord. Amen. Ayan, wala na po. Sige po. Assignment yan. Ayan, wala na po. Sige po. Ayan po, wala na po. Sige po, tayo na't dumako sa pagpapayag ng Diyos. Tinatawag ko po si Pastor Nonon Casimiro. Amen. Praise the Lord. At
Palapakan natin ng Panginoon sa ah, kanyang paghahari sa buhay ng mga bata na pinagkatiwala niya sa atin. Mga anak po ng ating mga kapatiran dahil tunay nga sabi sa salita ng Diyos na ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Amen? At huwag natin silang pigilan na lumapit sa ating Panginoon. At tinakda po ng Diyos, God has ordained na ang pagpupuri ay magmumula sa mga bata. No? Katulad na nakita natin kanina. Amen, mga kapatid? At nakakatuwa, no? Dahil hindi nga naman talaga sila nakapagpatotoo every Sunday, no? Nilubos na nila yung patotoo ngayong umaga. Okay. Pinakyaw na nila yung patotoo. Pero anyway, maganda dahil nakikita natin na kahit bata pa lang sila, ay marunong na silang kumilala sa ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Amen, mga kapatid? Amen. So, ito nga po kasing buwan na ito, itong November, ay Children's Month, kaya every November, nagkakaroon tayo ng ganitong tinatawag na Children-led Worship Service. At, pero hindi lang dahil Children's Month, kundi dahil sa talagang pinakita sa atin ng Panginoon, hindi lang sa kanyang salita, pero mismong noong ating Panginoon Jesus ay narito, pinakita niya na talagang mahalaga ang mga bata para sa kanya. At kailangan ganun din ang ating pagpapahalaga para sa kanila. Amen, mga kapatid? So, sige po, sandali ito, tayo po ba ay handa na makinig ng kanyang salita? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at nais ko na rin sabihin na isama rin po natin sa panalangin yung mga rallies na nagaganap ngayon. Actually, I think meron ding pananalangin na gagawin doon, ano? Dahil meron po tayong mga kapatiran din na kasama dyan sa mga rally na yan, no? Yung ating pong church ay member ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, at kabilang po ang PCEC, no, na sumusuporta dyan sa mga rally na yan. At dalangin lang po natin na maging payapa, walang mga pumasok na mga manggugulo, at dalangin natin na talagang sa pamamagitan nito ay talagang parating natin sa Panginoon yung ating pagdaing na talagang ang Diyos ay kumilos at kanyang pagalingin ang ating bansa, kanyang alisin, no, yung mga espiritu na hindi ka nais-nais, lalo na yung espiritu ng corruption na ito ay nahayag sa mga panahong ito. So, isama po natin sa panalangin at isama rin natin sa panalangin yung ating mga kapatid na ngayon ay nag-peace, no? Sila ay nag-grieve dahil pumanaw po yung kanilang mahal sa buhay. Una na po si Sister Belen Natividad, yung umate ng second service. Pumanaw po yung kanyang nanay early this week. At nalaman din natin na yung nanay din ni Sister Lina Net ay pumanaw rin, no? So, pwede bang hilingan natin Sister Lina Net na pumasok at may pag-pray lang natin, no, Sister Lina Net? At in-invite namin kayo. Pwede kayong dumalaw, no? Mamayang gabi, meron po tayong funeral service para doon kay Sister, para sa nanay ni Sister Belen sa St. Peter Chapel sa Sapote. At nalaman ko rin na doon din nakaburol yung mother ni Sister Lina Net. So pwede rin kayong dumalaw, no, mamaya. Sige, tayo manalangin. Hallelujah. O aming Ama, sa umaga pong ito, kami po ay nakakaisang lumalapit sa inyo na itinataas una sa lahat ang nagaganap po sa aming bansa ngayon, ang mga rally, ang mga pananalangin na gagawin para sa aming bansa, lalo na sa gitna ng mga issue ng corruption. Lord, dalangin po namin na kayo po ang maghari sa mga kababayan namin na nagtitipon ngayon, na tunay na
kayo po ang tumulong sa kanila na magkaisa sa pananalangin. Hindi lamang, Panginoon, sa pagpapahayag ng kanilang protesta sa mga katiwalian na nakikita nila sa aming pamahalaan. At dalayan po namin, O Diyos, na kayo nga po ang patuloy na kumilos upang mawala, Ama, ang espiritu ng korupsyon sa aming bansa, lalo na sa aming mga namumuno. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, at dalayan po namin ang katuwiran at ang higit sa lahat, ang kaligtasan niyo po, ang maghari po sa aming bayan. Panginoon, ganoon din po, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon ay nagpeace dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Tinataas po namin ang pamilya ni Sister Linanet at ni Sister Belen. Dalayan po namin, O Diyos, na ibuhos niyo po ang kaaliwan ninyo sa kanila. Ibuhos niyo po, Panginoon, ang inyo pong kapayapaan at higit sa lahat ang presensya niyo po sa kanila. Na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpalakas at magbigay, Panginoon, ng iyong kapayapaan, Panginoon, sa kanilang mga puso. Patuloy kayong mangusap sa kanila at patuloy, Lord, na ipadaman niya po ang inyo pong pagkamalapit sa kanila sa mga panahong ito. At kung ano man din, Lord, ang mga pangailangan nila, ito man ay sa pinansyal at sa ano pa mang bagay, kayo po ang tumagpo nito, Ama. Panginoon, alam po namin na bagamat masakit at nakalulungkot ang mga pangyayaring ito, ngunit nagtitiwala kami ng kanilang mga mahal sa buhay ay nasa piling niyo na, Panginoon. Salamat po, Diyos, at kayo ang patuloy na umagapay sa aming mga kapatid sa mga sandaling ito. Salamat po, Ama. Sa sandaling ito, kayo po muli ang magbukas sa aming puso, ang aming kaisipan sa iyong mga salita. At kailangan po, O Diyos, ang mangusap at makita po naming lahat. Salamat po, Panginoon. Dito lang po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Sige po, maaari na po tayong makaupo. At mamaya po pala, after ng ating regular giving, magkakaroon po tayo ng special offering, no? Para sa pamilya ni Sister Belen at ni Sister Linanet. Okay, so ngayong umaga, pagpapatuloy po natin ang ating mensahe na ito ay bahagi ng isang series na pinamagatan kong Pursuing God series. Yung ating paghahanap o paghahangad sa Diyos. At nandito na nga po tayo sa pangalawang topic natin sa series na to, which is Knowing God's Heart. No, yung ating pong pagkilala sa puso ng Diyos. At nung nakarang linggo, sino po nandito nung nakarang linggo ng umaga? Taas ang kamay. Nakita na po natin kung anong ibig sabihin ng puso ng Diyos. No? Nakita natin na ito yung pinaka buod na kung sino siya. Ito yung kanyang hinahangad, yung kanyang kalooban, yung kanyang mga layunin sa atin. Nakita rin natin kung paano po natin malalaman ang puso ng Diyos. Yan ay sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan din ng pagkaalam natin ng mga ways o pamamaraan ng Diyos. At nakita rin natin ang unang ilustrasyon para lalo nating maunawaan ang puso ng Diyos. Nakita natin na ito yung tinatawag na ang pagiging ama ng Diyos. Okay? God as a Father. No? So hindi lang po yung mga bata, physical na bata ang ating binibigyan ng atensyon, no? Ganon din, tayong lahat po ay mga bata rin. O sabihin, tayong lahat po ay mga anak din. No? Dahil tayong lahat ay sumampalataya sa Panginoong Yesus at dahil doon tayo ay naging mga anak ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen? So, at nakita natin nung nakaraan yung unang katangian ng puso ng Diyos na ang ating Diyos ay mahabagin. No? Siya ay mahabagin. Okay.
Kukwento lang muna ako sa inyo. No? Na isang araw kasi, ng isang beses na ako dumalo sa lamay ng aking tita, ay nataon na meron palang misa. Hindi ako nakalis kaagad dahil may misa. At yung pari doon ay may kinuwento, no? Patungkol ito sa isang bata, no? At meron isang tao na ang dami niyang sasakyan. Sa dami na kayong sasakyan, hindi nagkasya sa kanyang garahe. Kaya meron siya sasakyan. Hindi naman siguro si Diskaya yon, ano? Okay. Meron siya sasakyan na pinark niya sa labas ng bahay niya. Okay? So, nung pagka-park na doon sa labas, syempre, walang nagbabantay. Merong mga bata doon sa labas na nakita yung sasakyan niya. At nakita doon sa kanyang sasakyan, 4x4. Di ba? Nakikita niyo ba yan sa mga sasakyan? 4x4. Ibig sabihin nun, 4-wheel drive. No? 4 yung gulong. So, nung nakita ng bata yung nakalagay na 4x4, kumuha siya ng bato, no? At inukita niya yun. Nilagyan niya, equals 16. Di ba? 4 times 4. Akala niya 4 times 4. At sinagutan niya, equals 16. Okay. So, sabi, umalis na yung bata. Paglabas nung may-ari, nabigla siya. May gasgas yung kanyang kotse. No? Kasi nakalagay doon, 4x4, 4 times 4 equals 16. So, ang ginawa niya, syempre, pina-repair niya yung kanyang yung gasgas, pinaburan niya. No? Lumipas ang ilang maaraw, bumalik na naman yung batang yon. So, nakita na naman niya, 4 times 4. Okay? Equals, nagkuha uli siya na equals, kuha siya uli ng bato, equals 16. Yeah? So, nakita uli na may-ari. Sabi, nako, ano ba to? Ginasgasan na naman ang kotse ko. So, sabi ng may-ari, alam ko ang gagawin ko. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng siguro parang tape na ginupit-gupit niya at nung nalinis na kasi yon, nilagyan na niya equals 16. Di ba? So, sinagot na niya. Yan. E di, nakita ng bata, 4 times 4 equals 16. No? So, kumuha uli siya ng bato. At anong ginawa niya? Ilagyan niya ng check. Check. Diba? Tama nga naman, no? 4 times 4 equals 16. Ilagyan niya ng check. Ang kulit. Well, pinapakita lang mga bata talaga, mga inosente, di ba? At minsan sa kanilang innocence, o kaya minsan maaaring nagkakamali sila, kailangan natin silang gabayan. Amen? Hindi naman yung basta-basta pagagalitan, pero kailangan silang turuan. At yun ang role ng bawat sa mga magulang at yung mga, sabihin natin, yung mga kasama ng mga bata na yan na nakatatanda sa kanila. No? Naturuan sila lalo na ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? At tayo din bilang mga anak ng Diyos ay patuloy na nagpapaturo sa ating Ama, sa ating Panginoon. So, una nakita natin ang Diyos ay mahabagin. Ang kanyang puso ay mahabagin. Ito ay compassionate. At nasabi ko na may mga iba't ibang paraan na yan ay pinapakita ng Diyos sa atin. Yan ay sa pamamagitan ng pagiging mapagbiyaya niya sa atin. Ang Diyos hindi siya agad-agad nagagalit, no? Talagang sabi nga ibanayad sa pagkagalit at hindi tayo tinatrato ayon sa nagawa nating kasalanan, kundi ang ating Diyos ay talagang handang magpatawad. No? Pangalawa, nakita natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating daing sa Kanya. Alam ko, marami sa atin na ginawa na natin yan dahil maaaring tayo ay nagkaroon ng problema, no? Nagkaroon ng biglang pangailangan at wala tayong ibang reaksyon kundi
tumawag sa Panginoon. Amen mga kapatid. No? At talagang ang Diyos ay mahabagin na hindi niya matitiis yung kahirapan o kaya sabihin natin yung kabigatan ng kanyang anak. Hindi ba ganun yung mga magulang? No? Amen? Yung mga magulang, pag dumaing ang inyong anak, babaliwalain niyo ba? No? Hindi. Talagang kayo ay tutugon sa kanilang paghingi ng tulong. Amen mga kapatid? At ganoon din ang ating Diyos. At nakita natin na ang ating Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan at kalakasan, lalo na kapag tayo may dinadanas sa mga kapigatian. Amen? When we are experiencing troubles in our life, God comforts us and God pero naniniwala ko isa ring paraan na pinapakita ng Diyos sa kanyang habag ay sa pamamagitan ng kanyang pangunawa at pakikiramay sa atin. Yung tinatawag na God sympathizes and God empathizes with us. Okay? Ang ating Diyos ay isang Diyos na hindi matigas ang kanyang puso, no? Hindi siya yung walang damdamin. No? Pag nakikita niya na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, na hinahayaan niya lang tayo, hindi. Ang totoo niyan, ang ating Diyos ay nakakaunawa, nakakadama, at gumagawa ng paraan para ibsan yung ating kahirapan. Now, meron lang akong mga ibibigay ng matalata, wala po yan dyan. Pero sa John chapter 11 verse 30, makikita natin ang pinakamaiksing verse sa Bible. Diba? Ano sabi doon sa John 11:30? Jesus wept. Si Jesus ay tumangis. Siya ay umiyak. Bakit? Dahil yung kanyang malapit na kaibigan na si Lazaro ay namatay. No? So ang ating Panginoong Jesus, alam natin siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, naranasan ng Panginoong Jesus yung siya ay mawalan ng isang taong malapit sa kanya. At sabi nga, tinukoy natin si Lazaro. So imagine nyo lang, ang Panginoong Jesus, meron siyang mahabaging puso na pag may, meron siyang talagang sabihin nating damdamin na yung naranasan niya na siya'y maghinagpis. Amen mga kapatid? No? Kaya kung tayo din ay dumaranas ng ganyan mga sabihin natin mga trahedya sa buhay natin. Meron tayong mga mal sa buhay na pumanaw na. I believe yan ay naunawaan at nararamdaman. Yung kalungkutan mo, yung pangungulila mo, yan ay nararamdaman at naunawaan ng ating Panginoon. Amen mga kapatid. Now actually, meron pang ilang mga talata akong ibibigay. Now bakit gano'n? Bakit naramdaman ng Panginoon yung ating
nararamdaman dahil siya nga ay naging taong katulad natin, maliban sa ating mga kasalanan. Dahil ang sabi sa Hebreo 4:15, Hebrews chapter 4 verse 15, ang dakilang saserdote na ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. He is able to sympathize with us sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin ngunit hindi nagkasala. Okay? So dahil siya ay sa kanyang pagkakatawang tao, naranasan ng Panginoon yung mga nararanasan din ng isang ordinaryong tao. Naranasan niya ng ating Panginoon. Kaya, sabi doon, He is able to sympathize. O kaya, siya ay nakakaunawa. No? Alam niyo yung sympathize, ang ibig sabihin nun, yung naunawaan ka niya. Okay? Pero meron pa isang salita na binanggit ako kanina, yung empathize. Ano namang ibig sabihin ng to empathize? Ang ibig sabihin nun ay siya ay nakikiramay. Nakikiisa. No? Nadadaman niya yung ating nararamdaman. Okay? So, kaya niniwala po ako na dapat malagay yan sa isipan at puso natin na ang ating Diyos, dahil siya ay mahabagin, siya ay nakakaunawa at nakikiramay sa atin mga kapatid. Okay? So, yun lang muna siguro ang aking, although marami pa mga, pwede rin siguro isulat ito na para tingnan nyo, Isaiah chapter 63 verse 9 at Psalm chapter 56 verse 8. Isaiah chapter 63 verse 9 at saka Psalm 56 verse 8. Okay, so, ano pang katangian ng puso ng Diyos? Ang Diyos ay merong mapagkalinga o kaya mapag-arugang puso. God has a caring heart. Amen? No? Ang sabi nga ni David, no? Sinulat niya sa Psalm chapter 8 verse 4. At alam ko maring familiar na kayo dito. Babasahin ko lang sa Tagalog. Sabi diyan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? At ano nga siya na sukat mong kalingain? Okay? What is mankind? Or what are human beings that you care for them? Amen? No? So ang Diyos ay mapagkalinga. At paano niya pinapakita yung kanyang pagkalinga sa atin? Naniniwala po ako, ang unang paraan na ginagawa ng Diyos ay pinagkakaloob niya o binibigay niya yung ating pangangailangan. No? Bakit? Ano sabi ng ating Panginoong Yesus? Sa Matthew chapter 6, verses 31 and 32. Basahin ko. Sabi rito, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay nito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Amen mga kapatid? Sabi diyan, alam ni Lord ang ating mga pangailangan. At hindi lang niya alam, pero handa siyang tugunin o ibigay yung ating mga kinakailangan. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? No? Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Okay. Okay. Hindi ba ang mga, sino itong ama ng tahanan? Taas ang kamay. Okay. Hindi ba, ang ginagawa ng mga ama ng tahanan, talaga sinisikap nila na matugunan yung pangailangan ng pamilya nila. Kaya anong ginagawa nila? Nagtatrabaho sila. No? Wala sigurong tatay, with a few exception lang,
na walang tatay na wala siyang pakialam sa pangailangan ng pamilya niya. Kundi gagawa talaga siya ng paraan para may bigay yung pangailangan ng pamilya niya sa araw-araw. Amen, mga kapatid? No? Siguro magbabanggit lang ako ng ilang bagay tungkol sa akin ding ama. Aking tatay po ay nagsikap din at talagang kami ay sabihin natin itaguyod yung kanyang pamilya. Isa siyang graduate siya ng pharmacy. Parati niyang kinukwento sa akin yung trabaho niya noon sa Unilab, no? Sa may Mandaluyong. At bukod doon, talagang nagsikap din siya na magkaroon pa ng ibang mapagkakitaan. Nagtayo siya ng isang paggawa ng pintura, no? Dahil ang aking nanay ay isang chemistry professor, so alam niya yung mga paano yung pagtitimpla ng mga pintura. So nagkaroon kami ng isang sabihin nating gawaan ng pintura, no? Diyan dati sa may Admiral, diyan sa Talon. Pero wala na 'yon. At nakita ko talaga na hindi talaga nagkulang ang tatay ko sa pag-provide para sa amin. At nagpapasalamat ako sa Diyos na gano'n ang aking tatay. Amen? No? Na talagang wala siyang bisyo. Iniwasan niya talaga 'yon. Nakita ko talaga ang siguro isang modelong ama sa kanya. At yung mga tatay dito I pray na kayo ay tulungan din ng Panginoon na talaga magampanan nyo yung ganong role sa inyong mga pamilya. Kasi ganoon ang ating amang nasa langit. Kaya nga, nung nagturo ang Panginoong panalangin sa atin, ang sabi niya, tinuro niya sa atin, manalangin tayo na ibigay sa atin ng Diyos ang ating pagkain sa araw-araw. Amen? No? Give us this day our daily bread. Dahil alam ng Diyos na gusto ng Diyos na talagang turuan tayo na magtiwala sa Kanya bilang isang ama na tutugon sa ating pang-araw-araw na kailangan. So naniniwala ko mga kapatid, although alam ko na dumarating yung panahon na tayo ay kinakapos, tayo ay nagkakaroon ng sabihin natin mga pangailangan, no? I believe na hindi pa rin tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? No? Basta patuloy lang tayong magtiwala na our God is a provider. He is a great provider. Okay? At sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 11, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humingi sa Kanya. Amen. Okay, so humingi lang tayo sa Panginoon. Humingi tayo sa Panginoon. At tulad ng paalala sa atin sa Matthew 6:33, pagsikapan natin o pagsumakita natin na higit sa lahat na tayo pag-arian ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya at ibibigay niya yung lahat ng kailangan natin. Okay? So yun ang unang paraan ng pagpapakita ng Diyos ng Kanyang pagkalinga sa atin. Pangalawa, kinukuha ng Diyos yung ating mga kabalisahan at pinapalitan niya ng Kanyang kapayapaan. He takes our anxieties and replaces them with His peace. Okay? Kasi sa buhay natin ito, talagang maraming mga bagay na pwedeng magdulot ng kabalisahan sa atin. Sino sa atin dito ang nakaranas ng kabalisahan? Yung pag-aalala. Taas ang kamay. Okay? Ako nga, hindi na ako maging specific, pero meron akong isang talagang inaalala magmula pa nung katapusan ng October. No? Nagkaroon ako ng maling
desisyon dahil sa pagmamadali ko. At talagang dala-dala ko yung resulta ng maling desisyon na yon, no? Yun ay patungkol sa yung dating SSS loan ko po na gusto kong ayusin. So anyway, nabanggit ko lang naman yon. Talagang nagdulot talaga na ng kabalisahan sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na pag tayo nababalisa, tumawag lang tayo sa Kanya. Amen? Tumawag tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin. At ang pangako ng Diyos, papalitan niya yun ng Kanyang kapayapaan. Amen mga kapatid? No? So, hindi nyo siguro halata, ano? Hindi nyo halata na meron akong medyo malaking problema. Okay. Kasi si Lord ang nagbibigay ng kapayapaan. Pero alam niyo, purihin ng Diyos na isang araw, nagkaroon na po ng linaw. No? Meron ng kasagutan yung problema ko na yon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. No? Ang sabi kasi sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Ang gusto ng Panginoon, kung meron tayong kabalisahan, ibigay natin sa Kanya. Para bang wag natin problemahin yon, hayaan natin si Lord na mamroblema nun. Amen? Pag si Lord ang namroblema, palagay nyo kaya may solusyon? Amen, kapatid? No? Walang imposible sa Kanya. Alam niyo yung salita dyan na cast, ang larawan dyan ay yung ginagawa ng isang mangingisda sa lambat. No? Pag kinas niya yung kanyang net, di ba? Pag hinagis niya yung kanyang lambat, diba, sa dagat, no? Hindi ba yung buong lambat na yun hinahagis niya? No? Hindi naman yung kalahati lang ihagis niya eh. Talaga yung buong lambat na yun ihagis niya. Okay? At syempre, kukunin niya rin yun dahil para malaman kung may nahuli siya. Pero yun ang sinasabi ni Lord sa atin. Talagang ihagis natin sa Kanya yung ating mga kabalisahan. Pero hindi katulad ng lambat, wag na natin kunin. Amen? No? Iiwan natin sa Kanya. Pag hinagis natin sa Kanya ating mga kabalisahan, hayaan natin ang Diyos ang kumilos. At magandang pangako niya sa Pilipos 4:6 at 7, at alam ko ito'y alam niyo na. Sabi diyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at kaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So pag meron tayong mga kabalisahan, anong gagawin natin mga kapatid? Tayo ay mananalangin, no? Sabihin natin kay Lord yung nagdudulot ng kabalisahan o kaya kaguluhan sa isipan natin. Sabihin natin sa Panginoon. At pangako niya, pag sinabi natin kay Lord, sa pamamagitan ng panalangin, may pasalamat, ibibigay naman niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Kaya alam niyo kapatid, kahit pala tayo may problema, kahit tayo may krisis, kahit tayo may mabigat na pagsubok, pwede pa rin tayong magkaroon ng kapayapaan. Amen? Hindi ibig sabihin ng kapayapaan, hindi ibig sabihin na para magkaroon tayo ng kapayapaan, kailangan malutas muna yung problema natin. Hindi ganun. Kahit sa kabila o kahit sa gitna ng pagsubok, pwede tayo maging payapa. Dahil yun ay pangako ng Diyos sa atin. And I believe, darating din yung panahon na aayusin ng Diyos yung bagay na yun na kinakabalisa natin.
Pero habang yon ay nananatili, habang yon ay nariyan pa rin, iingatan ng Diyos ang ating puso't kaisipan sa pamamagitan ng kanyang kapayapaan. Kaya mga kapatid, naalala ko yung parating sinasabi ni Pastor Nap, talagang sapat na ang pananampalataya. Amen? At yun ang gusto ng Diyos sa atin, manampalataya tayo kahit wala tayong nakikita. Pero ang pinangahawakan natin ay ang tiyak, ang sabihin natin, ang totoong salita at pangako ng Diyos sa atin. Okay? At eto pa. Ang puso ng Diyos ay mahabagin at isang paraan, ang isa pa palang katangian ng puso ng Diyos ay isang mapagpatawad na puso. God has a forgiving heart. At babalikan natin yung kwento ng alibugang anak. Bagamat di na natin babasahin lahat. Pero kung naalala nyo, nung nakita ng ama ang kanyang anak, doon pa lang sa kalayuan, anong ginawa niya? Anong ginawa ng ama? Siya ay, bago mo niya niyakap, ano mo nang ginawa niya? Tumakbo muna siya, di ba? Okay? Okay, tumakbo muna siya. At sinalubong niya ang kanyang anak. Sabi nga doon sa Luke chapter 15, hindi na natin nilagay dyan sa ating pero nung kanyang sinalubong ang kanyang anak, ang sabi po rito, sa verse 20, while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Nung nakita niya kanyang anak sa kalayuan, siya ay nagkaroon na ng habag at siya'y tumakbo. At sabi yan, threw his arms around him and kissed him. So niyakap niya ang kanyang anak na suwail, na rebelde. Pero dahil nga nagbabalik, tinanggap niya. At pinatawad niya. Pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagyakap, ng kanyang paghalik, at ano pa, ang sabi rito, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, sa verse, Luke chapter 15, verses 22 and 23. Ang sabi rito, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Alam mo mga kapatid, sa kultura kasi ng mga Hudyo, pag ang anak talaga ay yung nagrebelde, no? Kaya sumuway sa kanyang ama, talagang hindi na pwedeng bumalik yun. Hindi na tatanggapin yun. No? Pero dito, para bang ang kapalit noon ay hindi na siya ituturing na anak ng kanyang ama. No? Pero dito, anong ginawa ng ama? Hindi niya ginawa yon. Pinadaman niya pa niya sa kanyang anak na hindi niya nire-reject. Hindi niya tinatakwil yung anak niya na yon. Kundi tinatanggap pa rin niya bilang kanyang anak. Amen? No? Yung sing-sing, yon ay simbolo ng otoridad. No? Yung damit at yung panyapak, yon ay simbolo ng pagiging isang anak. Dahil alam niyo, nung panahon nila, ang mga anak lang ang merong panyapak. Yung kanilang mga, sabihin natin, mga alipin nila, wala. Yun ay simbolo ng ng pagiging anak. Kaya ang ginawa ng ama na yon ay talagang pinakita niya sa kanyang anak na tinatanggap pa rin niya at pinatatawad niya.
yung kanyang anak. Ganon ang ating Diyos. Siya'y mapagpatawad. Amen, mga kapatid? Ang Diyos ay nag-iimbita sa atin na humingi ng tawad sa Kanya. Kaya nga, yun ang tinuro niyang panalangin sa atin. Forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. Pero hindi lang niya tayo iniimbita na humingi ng tawad sa Kanya, pero nangako siya na patatawarin niya tayo. 1 John chapter 1 verse 9. Alam na natin yan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad ito sa atin ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan dahil siya'y matuwid. Amen, mga kapatid? No? Ganun ang ating Diyos. Meron lang akong kwento sa inyo tungkol sa tatay ko. Ang tatay ko kasi medyo, ngayon ay siya ay 88 years old. At talagang hindi na siya ganong kalakas tulad ng dati. Isang beses, kailangan kong palitan yung ilaw doon sa banyo ng aking kwarto. So, hiniram ko yung maliit na hagdanan sa kwarto na nando sa kwarto nila. At titiklop na hagdanan. So, hiniram ko yon. At pagkatapos kong gawin na dapat gawin, binalik ko. Pero ang pagkakamali ko, naibalik ko yung hagdanan sa maling posisyon. No? Yung hagdanan kasi na yun, halos nasa labas lang ng kanilang CR. Nailagay ko siya na yung paano hagdanan ay medyo lagpas doon sa yung pintuan. Hindi ko lang ma-describe maigi. Pero medyo mali yung pagkakalagay ko. Isang umaga, habang ako ay nasa baba, narinig ko na parang may ibang tunog. Punta agad ako sa kwarto ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, nako, sabi niya, tumama daw yung kanyang paa doon sa pero buti na lang, sabi niya, buti na lang, nakahawak ako. Alam niyo, medyo kinabahan ako. Iisip ko, nako, dahil kasi mali yung pagkalagay ko. Sabi ko, alam niyo, tay, sorry. Sabi ko sa kanya, tay, sorry. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi man lang niya ako pinagalitan. Hindi niya sinabi, ano ka ba naman? Alam mo naman na madadaanan ko to. No? Mali ang pagkalagay mo. hindi niya inisip yun. Ang naisip lang niya na ang galing niya. hindi siya napatumba. No? Pero medyo talaga na-guilt, nakaramdam ako ng guilt dahil alam ko ako yung may pagkakamali. Pero nakita ko ron na pinatawad niya ako sa pagkakamali ko. Amen? No? Hindi ba ang sarap maramdaman na pinatawad ka? Amen? No? Kung gano'n ang mga ama natin sa lupa, gano'n pa kaya ang ating amang nasa langit? Nahanda siyang magpatawad. Naunawaan niya, sabi sa salita ng Diyos, alam niyo na tayo ay mahina. Alam niya na talagang makakagawa tayo talaga ng hindi lang pagkakamali kundi kasalanan. Alam niya ang hindi magandang naidudulot ng kasalanan. Na ito ay nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. At ayaw niyang tayo lumayo. Kaya ang ating Diyos, ang ating Ama, He is quick to forgive. Handa siyang magpatawad. Sa sandaling tumawag tayo sa Kanya, aminin natin ang ating pagkakasala at humingi tayo ng tawad sa Kanya, agad niya tayong patatawarin. Now, wala na akong panahon para ipaliwanag yung mga talatang ito. Pero alam niyo, napakaganda ng mga talatang yan. Kasi sinasabi dyan na pag tayo pinatawag ng Diyos, talagang kakalimutan ng Diyos ang ating kasalanan. No? Kakalimutan ng Diyos at hindi na yun uungkatin pa ng Diyos. Talagang total
forgiveness ang ibibigay niya sa atin. I-encourage ko lang kayo na basahin po yung mga talatang yan. Psalm 103 verse 13, Isaiah 38. Yan, sa akin nakapagbigay ng encouragement din, ng comfort. Dahil dyan natin makikita na talagang napakadakila ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid? No? Itatapon niya yung kasalanan natin sa kailaliman ng dagat. No? Gaano mang kalayo ang silangan at kanluran, ganon niya inalis ang ating mga kasalanan. No? Ang mga kasalanan natin, ilalagay niya sa likuran niya. No? Ito ay buburehin ng Diyos. Yan ang sinasabi sa mga talatang yan. At pinakahuli, dito na ako magtatapos. Ang puso ng Diyos ay isang mapagmahal na puso. God has a loving heart. Sabi ng ating Panginoong Jesus, the Father Himself loves me because you have loved me. Or the Father Himself loves you because you have loved me. Ang sinasabi ng Panginoong Jesus, mahal ng kanyang Ama at mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Amen? No? Palagi ko, hindi ko na kailangan talagang ipagdiinan pa yan dahil alam natin na talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. No? Ang pag-ibig niya ay isang talagang kakaibang uri ng pag-ibig, hindi katulad ng pag-ibig na naranasan natin sa buhay natin dito sa lupa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na ito ay agape, isang malalim, tapat, malapit, at hindi makasariling pag-ibig. At paano pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? Bigyan lang ako ng ilang paraan. Una, sinakripisyo niya ang kanyang pinakamamahal na anak para tayo ay maligtas. Imagine yun. Sinong ama rito na handang isakripisyo ang kanyang anak para sa iba? Sino? No? Halimbawa, sabihin ng inyong anak, Tay o Nay, naghahanap yung ating bansa ng ng mga lalaban, no? Kasi merong lumulusob sa atin, di ba? Naghahanap ng mga magiging sundalo. Gusto ko maging sundalo. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Ha? Depende. Okay. Pero may isang pelikula yung ano ba pang pelikula na yun? Pero Christian film yan eh. Yung pabaskong pelikula. Anyway, pero sa pelikula na yun, ayaw ng tatay, yung anak niya gustong maging sundalo. No? Pero ayaw ng tatay. Alam niya kasi na baka mapahamak yung anak niya. No? Anyway, pero dahil mahal tayo ng Diyos, sabi sa Romans 8:32, hindi niya pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya niyang isakripisyo ang pinakamahalaga sa Kanya para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. Pangalawa, at maring minsan maring nagtataka tayo, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit naghihirap ako? Ang sabi sa Biblia, dahil mahal tayo ng Diyos, tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Amen? No? Sino sa inyo rito ang nadisiplina kayo ng inyong mga ama sa lupa? Taas ang kamay. Paano kayo dinisiplina? Kasi pag sinabi ko sa disiplina, iniisip natin agad yung
paano tayo pinaparusahan pag nagkakamali tayo. Pero actually, isang bahagi lang yon ng salitang disiplina. Ang discipline kasi dalawang bagay yan. Pagtuturo at pagtutuwid. Okay? So, minsan pag inisip ang disiplina, yung pagtutuwid agad na isip natin. Pero kasama yon. Ako, naalala ko na ako'y bata, ang pagdidisiplina ng aking ama ay pinapalo kami ng sinturon. No? Pinapadapa kami sa sopa at papaluin kami ng sinturon. Pero alam niyo kapatid, hindi ko maalala na maraming beses akong pinalo ng tatay ko. Meron lang akong naalalang isa na pinalo niya ako. Ano ibig sabihin nun? Mabait ako? Yun lang naalala ko. Pero gano'n siya magdisiplina sa amin. No? Siguro sa panahon ngayon, hindi na ano yon, no? Dahil merong mga sinasabi silang yung mga iiwas na mga corporal punishment. Okay? Pero sa kawikaan, may binabanggit doon yung rod, yung pamalo. No? Anyway. Pero kung mahal kasi tayo naniniwala ko, kaya ginawa yun ng tatay ko sa akin dahil mahal niya ako. Ayaw niyang palampasin yung nagawa kong kasalanan. Gusto niyang talagang turuan ako na iwasan ko yung bagay na yon. Pero ang sabi dito sa atin sa Hebrews chapter 12, hindi natin babasahin lahat, no? Pero ang sabi lang sa verses 6 and 10. Verse 6 and 10. Ang sabi dito, pero pwede yung basahin magmula hanggang 11. Ano sabi dyan? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Okay. Sabi sa verse 7, endure hardship as discipline. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na kaya pinararanas ng Diyos sa atin ang hardship dahil gusto niya tayong disiplinahin. Gusto niya tayong ituwid. Pero anong layunin niya? Sabi sa verse 10, sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti, ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos ay kabubuti natin upang tayo'y maging banal na tulad niya. Amen. So may magandang layunin ng Diyos. Kaya tinutuwid niya tayo, kaya kinokorek niya tayo. At minsan masakit yung paraan ng pagkokorek niya sa atin. Pero ginagawa niya yun dahil mahal niya tayo, ginagawa niya yun dahil gusto niyang lumago tayo sa kabanalan. At umiwas tayo sa kasalanan. Amen mga kapatid? Tandaan po natin yan. Ako, marami na akong naranasan sa buhay ko, kahit ako'y nakilala na sa Panginoon na merong mga pagtutuwid na ginawa ang Diyos sa akin. Pero alam ko na yun ay para sa kabutihan ko. At pinakahuli, ito maganda. Ang Diyos ay nagagalak sa atin. Parang di kayo nagagalak doon. Niniwala ba kayo na ang Diyos ay natutuwa sa atin? Amen? No? Hindi ba yung mga magulang tuwang-tuwa sa mga anak nila? Amen? No? Di ba? May kwento nga si pastor, nagtitinda siya ng encyclopedia, no? Dumadalo siya sa mga bahay-bahay. Nakikita niya talaga yung mga magulang talagang tuwang-tuwa sa kanilang mga anak. No, kahit uhugin yung kanilang anak. No? Talagang kahit na hindi naman siguro talagang kagandahan o kagwapuhan ng kanilang anak. Pero napakaganda ang isang anak. No? Para sa isang magulang, yun na ang sabi nga, pinaka maganda. O kaya pinakagwapo. Anyway, pero gusto lang sabihin na ang Diyos nagagalak sa atin. Hindi dahil sa nagagawa natin, kundi nagagalak siya, natutuwa siya sa atin dahil
dahil sa simpleng dahilan na anak niya tayo. Amen, mga kapatid? I believe na unawaan niya ng mga magulang na narito. Ang sabi sa Zephaniah 3:17, at dito na magtatapos, dahil alas 12 na rin. Sabi rito, basahin ko lang sa Tagalog. Although medyo mahirap hanapin ang Zephaniah. Sophonias sa Tagalog. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. The Lord your God is with you. Parang bayani nagtatagumpay. He is mighty to save. Nakikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan. He rejoices over us with singing. Amen? No, but sa katuwaan ng Diyos sa atin, kumakanta pa siya. No? Amen? Gusto ko lang sabihin dito na pinapakita ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin sa pamagitan ng kanyang pagkatuwa sa atin. Natutuwa ang Diyos sa atin. Huwag natin isipin na nagagalit ang Diyos sa atin o ayaw ng Diyos sa atin. No. Tuwang-tuwa siya sa atin dahil tayo ay anak niya. Amen. At naniniwala ko dahil tuwang-tuwa si Lord sa atin, sorpresahin tayo ni Lord. Di ba? Amen? No? Ipapakita niya yung kabutihan niya sa atin. Praise God. Ikukwento ko ba ito? Dahil lang, short testimony. Siguro may ilang linggo na yung aking daladalang bag. Nakikita niyo yung daladala kong bag na kulay pula. No? Nasira na ho yung zipper nun. At tuwing bubuksan ko yun, kung isasara ko yun, yung naisara ko, maya-maya konti, bubukas din. Alam niyo ba yun, mga kapatid? No? Sabi ko, Lord, parang lang, no, Lord, sana bigyan niyo naman ako ng bagong bag. No? Isang araw, may dinalo kami ni pastor na kapatiran. Tatrabaho sa bangko. At pag-alis namin, inabutan kami ng bag. Papasalamat ako kay Lord. Talaga si Lord, may maraming mga sorpresa. No? Alam niyo, ganyan si Lord eh. Gusto niya sorpresahin yung kanyang mga anak. No? Para ipakita lang na talagang mahal na mahal niya tayo, tuwang-tuwa siya sa atin. No? Siguro nakita ni Lord, nakakaawa naman tong anak ko. Tuwing bubuksan sasara ang kanyang bag, bumubuka uli. I thank God that I know Him as a good Father. At alam ko kayo rin, mga kapatid. Ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay mapagmahal. Huwag natin kalilimutan yan. Amen, mga kapatid. Praise God. Ibigay natin ang papuri sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig niyo sa amin. Salamat, O Diyos, na naunawaan namin na ang iyong puso ay mahabagin, ang iyong puso ay mapagkalinga, ang iyong puso ay mapagpatawad, at higit sa lahat, ang puso ninyo ay mapagmahal sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, dati magsabi ng Amen and Amen. Amen.